Yan nakita nyo isang paso lang. Pero, marami po siya dyan. Ayan po. Hinay lang. Papakita ko po sa inyo style ko pag wala pa po akong mga flower pot. Sa lahat, may adlaw sa tanan, ug marazon na adlaw sa idyo na horot mga kainday, mga kadudod dyan. So ngayon, ang gagawin ko po, magre-repat po ako ng aking antorium. Tawag dito. Po nito sa English, lace left. Hindi ko kung mali, tama ba yung pagkasabi ko, susulat ko na lang po. Pero sa atin, antorium po tawag dito. So itong antorium ko po, ireripat ko. Pag ganito kasi wala akong paso, nahirapan po kasi talaga ako sa paso. So, papakita ko po sa inyo kung anong gagawin ko. Ito hindi po to hanging plant. Pero gagawin po natin ng paraan kung paano natin siya itanim, paano natin siya i-repot. So tara, samahan niyo po ako. Ito, papakita ko sa inyo, yung kabiyak po nito, ginamit ko na sa ibang halaman. Kasi ito nakatambak lang po. Ayan po. Ito yung ulo ng mineral water po. So, ang gagawin ko, ito po itataniman natin ng antorium, tapos gagawin natin siyang, makakasave po tayo ng espasyo, tapos gawin natin siyang kaaya-aya. So, gamit po ito. Isin lang natin. Tanggalin po natin ito. Kahit kutsilyo po pwede nyong gamitin. Panghiwa. Ayan. Tapos, butasan na rin natin diretso. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyong butas. Ako gusto ko ganyan para medyo organized tingnan, hindi makalat. Natin ang hawakan. Tayong 5. 5 po yung ginawa ko kasi 5 lang po yung nabuhay. Yan, 5 pong puno ang nabuhay. So, mamaya ipapakita ko po to sa inyo kung paanong paraan ng pagtatanim ko dito pansamantala. Kailangan po natin ng nylon. Kasi ito yung gagamitin nating pantali. Pantay lang po natin. Lalagyan natin siya ng hawakan. Pantay lang natin. Sabit na. Ito na yung natin, antorium. Ang iba tawag nila dito, lace leaf. Marami po silang tawag dito sa antorium na to. Tapos meron din, iba-iba po kasi ang klase ng antorium. Meron din po ako ng antorium crystallinum. Tama po ba yung pagkasabi ko? Tama po ba yung pangalan ko? Ito yon sa likod ko. So ito po talaga yung natin, iriripat natin ngayon. Tapos ito mga kainday, mga kadudong, na ko na to, parang nahati-hati ko na, na-propagate ko na sila kaso wala po akong wala po akong pots. Kasi kaya ganito munang ginawa ko. So ayan mga kainday, ang style ko kasi, yan nakita nyo isang paso lang. Pero marami po siya dyan. Ayan po. Hinay lang. Papakita ko po sa inyo style ko pag wala pa po akong mga flower pot.
Ayan. Kasi nung pinaghiwalay-hiwalay ko to sila, binalot ko na po sa bunot isa-isa. Ayan. Busin muna natin lahat. Bali may nabuhay ano ko. 5 ang nabuhay. 2 yung namatay. So kung napapansin nyo, mga kainday, mga kadudong, meron siyang lupa. Nilagyan ko siya ng lupa. Kasi pwede naman po itong anthurium sa lupa. Basta well drained po yung lupa. Ayan o, mga tali. Ayan o, pakita ko sa inyo na malapitan. Nag-ugat na siya. Ito po bunot. Ayan, meron 2 dito namatay. So, nung pinapropagate ko po siya, ganito kasi lagi ginagawa ko, binalot ko siya ng bunot. Tapos, may 3 buwan na po to. Ayan o, kung nakikita nyo. Hindi ko lang po na-videohan yung pag-propagate ko po dito. Ayan, may ugat na. Wala po akong pasok. Kaya pinagsama-sama ko lang siya sa isang, sa ice cream. So, ngayon, medyo mga nagka-ugat-ugat na po. Kailangan na po talaga siya ibukod-bukod na. Kailangan na siya iripat talaga mismo sa paso na makakahinga-hinga siya. Kasi pag di ko pa ito iripat, ayan na, natanggal yung tali. Magdidikit-dikit to, mas mahirapan ako nito magripat. So, pwede nyo pong gawing style to. Minsan ang ginagawa ko noon sa baso, malalaki po, hindi kasya sa baso. Kaya pinagsama-sama ko lang. So, pag may paso na, pwede na natin iripat. So, ngayon, wala pa rin po akong paso. So, para-paraan na lang. Mga kainday, mga kadudong, ganito ang ginawa ko. Ginawa ko siyang, hindi po siya hanging plant. Pero kailangan po natin makasave ng espasyo. So, pwede namang ganito. Kailangan lang mahaba na yung pagitan dito. Kasi, pag humaba na, hahaba po yung sanga niyan, takay niyan. So, ito. Napinturahan ko na. So, lagyan lang natin siya ng uling. Kasi obra naman po ng bunot tsaka may uling kon. So gagamitin natin yung bunot. Pinagko-cubes ko na yung mga bunot para mas madaling gamitin, tapos uling. Kasi ayaw niya po ng paano ba sabihin, yung lupa na pwede naman po siya sa lupa, kaso kailangan well drain. Lagyan lang natin ito. Tapos lagyan lang natin ng konting uling. Ayan. Pwede po siya itanim sa lupa. Pwede rin naman po sa niyog ang gamitin. Iniyog tuloy bunot. Yan po. Pwede yan. Kasi ito po, bago ko ito pinaghahati-hati, sa bunot po talaga to siya nakatanim. Pag dilig sa taas, like sa baba. So, lagyan lang natin ng mga bunot. Ayan. Tapos, uling. Hindi po talaga ako nawawala ng stock na uling dahil ginagamit ko talaga sa mga orchids. Kung meron po kayong perlite or ano yung ginagamit nyo sa mga orchids nyo, haluan nyo po ng lupa, pwede naman po. Tapos tandaan nyo po pag lupa ang ginamit nyo, maganda yung well drained. Yung madali siyang tumulo yung, hindi nag-i-stack yung, ano ba yung sinabi ko? Hindi mag-i-stack yung tubig. Sige na ito, kaya sa akin maglagay. Lima yung binila ko na kasi, bali 5 yung itatanim natin. Ayan na po yung 2 sa likod ko. Tatamaan. Ayan na po yung bagong collection ko po ng Mayana. Yan po, mga bagong tanim lang. Sa gilid ko po Si uling-ulit lagay natin sa ilalim, tapos lagyan natin ng bunot as usual. So, pwede
na ito mga kainday mga kadudong. Takpan lang natin ng ganyan. Pwede na yan. Uling ulit para hindi lumusot sa ilalim. Kita niyo yan ha, may mabutas lahat yan. Tapos bunot. Ito na yung huli nating paso. Diba? Para-paraan lang po. Kaysa bibili pa tayo. Ayan. Napapakinabangan natin ito. Kasi po, hindi naman siya pwede ilapag sa lupa. So, gawin na lang natin siyang semi-hanging plant po. Mabubuhay naman po ito kahit nakasabit. Tapos kaya na sinabi ko, nakakasave pa tayo ng espasyo. Uling. Sana po naririnig nyo yung sinasabi ko mga kainday mga kadudong. Medyo maingay background natin. Ayan mga kainday mga kadudong. Sa pitong hati-hati ko, 7 po siya. 2 po yung namatay. Nabulok. Ayan po. Bubuksan ko. Ayan. Yan po yan. Ito yung isa. Bubuksan ko para makita nyo. 2 po yung namatay. 5 yung nabuhay. Isang puno lang po yung hinahati-hati ko. Ayan po. Oh. Ay, teka. Parang hindi pa po siya patay. Ayan po. Oh. Chinik ko. Ayan po, hindi po patay. Yung dahon lang dito ang nabulok. Ayan, nabulok. Pero yung baba po, yan. Mabubuhay pa po to. Kasi lahat po ng mga dahon na to, mga bagong usli na po yan. Buhay po to. Dito na lang natin to itanim. Binunot ko yung mayana. Hanapan ko na lang ng pagtatamnan. Ito, saan ba yun? Ayan. Hindi ko alam saan yun. Ito. Ito na lang natin lagay. Mabubuhay pa po to. Ayan po. Tapos uling ulit. Kahit yung mga durug-durug lang na uling. Para maiwasan po natin yung mga amoy. Di ba po pag nabasa, mga ngamoy yan, magkakaroon ng amoy, tapos doon magsisimula magkaroon ng mga, paano ba, bakterya. Bakterya ba yun? Oh. So, iwasan lang po natin. Ito na po siya. Mga kainday, mga kadudong, huwag kalimutan diligan. Didiligan po natin siya, tapos ilagay lang natin siya sa lugar na hindi masyadong nababasa palagi. Ang gusto po nito, maaliwalas na lugar, pero hindi po rekta sa init ng araw. O, yun na mga kainday, mga kadudong, didiligan ko po ito mamaya, nabablanko po ako. Pero bago ko po ito diligan, hayaan nyo muna akong magpasalamat sa mga nanood. Salamat po sa inyong lahat. Please subscribe at huwag nyo po kalimutan ang notification bell para updated po kayo sa next video ko. So, yan na po. Didiligan ko na po.